Ito ang hirap dito yung pag nag-U-turn ka doon, kailangan mo pumasok sa gitna kasi ito yung motorcycle lane. So kung hindi ka sanay-sanay doon sa ganung traffic, kakabaka ka, nakita mo 4 na lanes yung tatawirin mo pa bago ka makapasok dito sa loob. Buti traffic. Ito kung hindi traffic, dire-diretso ka, paano ka makakatawid yun? Ang bibilis pa naman, no? Tara mo mga bus. Good morning. Ngayon na tayo ulit nakapag-vlog. So papasok tayo ng office ngayon. Today is October 12. So time check 6:30. Bisa tayo ng onti, baka abutan tayo ng ilan. So medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-upload. Medyo na-busy tayo. So dito pa rin tayo sa may Marikina. Dadaan tayo ng Tumana, tapos labas tayo ng UP Balara. So sinet lang natin itong GoPro natin ng 1080 by 60 fps. Usually kasi ang ginagawa ko, resolution ko is 4K para sobrang linaw talaga, lalo na kung ganito mga motovlog. Ang problema lang sa pag nag 4K ka na setting, ang lakas sa baterya. So ilang minuto lang ubos ka agad yung baterya mo. So city rides lang naman tayo, so kailangan natin mga 1080 lang, hindi na natin kailangan nung 4K. Magpo 4K tayo pag magagandang mga views yung punta natin. So from GoPro, ini-edit ko to papuntang YouTube. Gamit ko yung Cyberlink Power Director 21 version na. User friendly kasi sa akin. Dati kasi gamit ko Adobe Premiere Pro. Medyo mabigat doon sa PC ko. Kaya nagpalit tayo ng medyo magaan. Naka 1080 ka kasi yung resolution mo, medyo mahaba-haba yung tatagal ng baterya mo. Maganda talaga pag 4K nga, pero ang bilis sa baterya kasi sayang yung mga ibang shots na madadaanan mo, hindi mo na makunan kasi malolobat agad yung baterya mo eh.
pag umaga dito, ito nagdo 2 lanes na itong mga papunta doon. Sobra kasi traffic. So kakanan tayo dyan sa Tumana, dyan tayo dadaan. Kailangan unahan to. Tapos right turn tayo dyan sa Tumana. Grabe na rin yung traffic dito sa Tumana. Hindi katulad nung unang panahon. Uy, ito ka dun, oh. Hindi katulad nung unang panahon. Wala pa gano'n nakakaalam nito. Napakaluwang. Ngayon ang dami na rin nakakaalam ng mga private ano. Yan, katulad yan, oh. Yung mga bus na ganyan. So yun nga, nakakaanan na tayo rito. Medyo nagtagal tayo doon, sobrang traffic. Kaya para sa akin, hindi siya advisable na papasok ka sa office tapos naka 4 wheels ka. Para sa akin kasi grabe traffic talaga rito sa Manila. O dito sa Pilipinas talaga grabe. Motor na nga lang naka-traffic pa eh. Paano pa yung 4 wheels, diba? Nga lang talaga delikado na talaga motor. Talagang tripling ingat talaga. Pero pag sanay ka naman tulad dito, ang bilis makaiwas pa sa traffic. Medyo maano pa rin, maluwag pa. Pero pag mga Monday, Tuesday, Wednesday, grabe hanggang dito traffic na to. Kaya makita mo sa tulay, oh. Medyo namuna yung traffic dyan. So pag 4 wheels ang gamit mo, wala kay stuck ka dito. Unlike pag nakamotor ka, yun, pwede akong gumanto, tapos tabi-tabi lang pag may kasalubong. Ngayon pag wala, diretso ulit. So malaking menos. Ayan, oh. So biruin mo ilang 4 wheels yan, yung nalagpasan ko. Pag may kasalubong ka, tabi ka ulit. Yan, para safe tayo. Tabi-tabi lang. Tapos yun, pag wala, balik ulit. Makikita mo naman doon sa dulo eh, kung ano yung, kung may paparating. Katulad yan, oh, meron, tabi ka ulit. Ganyan lang diskarte rito lagi. BMW to, mayroon sa lubungin to, mahal yan. So yan, pag wala, bakbak ulit. Uy, si ate malakas, na-overtaken ako. Traffic na rin talaga rito kahit 4 wheels. Pag 4 wheels ang dala mo, wala, takap ka dun sa tulay. Kasi hanggang dun na to sa may Katipunan. Ayan, pag motor lang ang medyo maluwang dito, kasi makakasingit-singit ka. Ayan, ang katulad doon, kita-kita na kaagad doon, haba na kaagad.
artista nakatira dito. Lagi ko nakikita yan, may artista ba, no? Ismota. Sana hindi tayo abutan ng ulan. Parang makulimlim na, saka may umapatak-patak na siya. Dati luwang-luwang dito, ngayon nag-build up na rin ang traffic dito. Kasi na-discovery na rin nila na mas mabilis ang biyahe dito pag papunta ka ng Quezon City o Manila. Ngayon wala na rin, matraffic na rin katulad yan, oh. Motor lang talaga ang masarap dalhin dito. Yan, start na rito. Talaga sobrang nag-build up ng traffic dito. Oh, maluwang-luwang pa nga ito kasi medyo nakaka 40 pa ako eh. Maluwang-luwang pa ito. Paglabas dyan, oh. Dito yari tayo. Naka white pa naman ako ng sapatos. Problema dito, basa lagi rito. Kaya pag nag-stop ka dyan sa medyo baba, lubog yung sapatos mo, putik. Ewan ko ba sa lugar na to, putik lagi. Yun, oh. Pagok, under na to ng Quezon City. Dito sa Marikina to, nagawa na to. Problema niyan, galing pa sa kanal yung mga yan. Kaya laging basa rito. Ito ginagawang alternate na route sa Tata eh. Yan, di-isip. Biyahe dito. Ay, mga uulan. Kaya dapat paspasan natin. Dilim. So dito na tayo sa Balara.
Quezon City na kagad. Kaya talaga maganda dumaan doon kasi ang bilis. Tawid ilog lang, Quezon City na agad. Dito na tayo sa Katipunan agad oh. Dito sobra rin crowded sa pasahero rin sa umaga. Yan mga habal-habal oh. Kano kaya bayad sa ganyan? Isa naisip ko na mag sideline yun eh. Dahil nga sa kulang ng mga sasakyan dito, wala lang akong extrang ano eh, extrang helmet na dala. Kundi nag sideline na rin ako dyan, habal-habal. Siguro yung mga papuntang SM pwede kong sakay dito no? Capital side nakita nyo, sobrang traffic na. Wala nang galawan yan. So dito tayo dadaan, tapos tayo ng UP. Dito sa area na to papuntang Cubao. Ayan ang makita nyo, grabe traffic nyo. Kaya ako mas pinili ko yung mag-office ako dito sa Quezon City, hindi dun sa Makati. Kasi alam niyo naman pag umaga yung papuntang Makati area, dyan yung grabe traffic. Talagang buhos lahat dyan. Dito pag Quezon City lang ako, so ano yan eh, kontra doon sa traffic sa umaga kasi lahat papuntang Makati. So yung papuntang Quezon City, papuntang North, maluwang. Gusto ko dumadaan dito, hindi mo kailangan magmadali, walang traffic, saka nakaka-relax ba, para kang nagkakape, nakaupo sa sopa. Parang umaambon na. Sana huwag tayo abutan ng ulan.
dito rin ako sa UP dumadaan. Doon nga lang sa kabilang ano, kabilang side. Mas nare-relax ako rito eh. Kumbaga yung nandun ko sa pukpukan ka sa EDSA, pagod dun. Tapos pag nakandito na ako sa UP area, yun na, nakaka-relax na ako. Hindi ko kailangan magmadali, chill lang. Ako syempre paligid, nakita na dahil puno, maaliwalas siya, hayahay ba ang buhay. October 17 pala. 25th anniversary ng GHD Philippines. So may konting salos-salos doon sa office. Kuha tayo ng mga chats natin doon, mga mag-vlog tayo doon. Ano yung mga first time ko maka-attend sa ganyan anniversary ng GHD. Kasi ano, bali after ko hindi na mag-renew ng contract sa Papua New Guinea, eto naka 5 months na rin tayo sa GHD. So hopefully 6 months yun, regular na tayo. Bali ano kasi 6 months probation kung pumasok ako. Pang 5 buwan ko na ngayon dito. Nag-start ako na May, June, July, August, September, October. So by November, probation sa period.
focus ng traffic. Itong hirap dito yung pag nag-U-turn ka doon, kailangan mo pumasok sa gitna kasi ito yung motorcycle lane. So kung hindi ka sanay-sanay doon sa ganung traffic, kakabaka nakita mo 4 na lanes yung tatawirin mo pa bago ka makapasok dito sa loob. Buti traffic, kasi kung hindi traffic, dire-diretso ka, paano ka makakatawid yun? Bibilis pa naman, no? Tara mo mga bus. Motorcycle lane ha, pero nasa likod ko yung bus. Mga bus talaga to. Oh. Only the Philippines. Nakakita motorcycle lane, nasa likod mo bus, hindi matatakot dito. Isa pa to, ayan o, ganda pa naman ang kotse mo. Dito na tayo sa circle. Ito, magana ka sa circle. Laki na truck. Ano tekel? Dump truck pala yung nasa likod ko. Hindi ka maipit dun ha. So kakanan tayo sa North Avenue. Papunta na tayo ng EDSA. Pero grabe, bago ka makarating ng North Avenue, eto
Sentero tayo dito. Pero nakaka-stress dito sa umaga. Grabe. Kahit sa braso ba, tapos singit siyang singit. Kita mo pasahero na yan. Grabe. Hirap mag-commute dito. Kaya ako talaga hindi ko kayang antisin yung mag-commute kasi sa hirap talaga. Agawan ng sasakyan sa umaga. Kaya nung 2019 pagka-uwi ko galing Saudi Arabia, alam ko kagad na pag-work ako ng Manila na. Kaya ayun, kumuha ako ng motor kasi talagang mahirap mag-commute. Dito na tayo sa North Avenue. Ito, Veterans Memorial Medical Hospital. Dito medyo relax ka ulit kasi walang traffic dito, saka maraming puno. Pagdating ng Trinoma, Mindanao Avenue, dun na naman ang pukpukan ng traffic nito, Singitan. Yan, paglagpas lang dyan, pukpukan yan. Medyo maluwang-luwang. Webes na kasi. Pero pag Monday, Tuesday, Wednesday yan, grabe traffic. Ito lang sabi, Yung masarap pag may mga ganyan kasalit bakuran mo. Pag makalipat kami ng Laguna, gusto ko may tanim-tanim na ganyan sa bakanteng lote. Tanim na talbos para kung wala kang ulam, pwede na laga mo lang yun, hindi ka magsasabinas, solve na. Tapos tanim na sili, kamatis, yan. Tayo ng Mindanao Avenue, Trinoma. Monday to sa weekdays dito, grabe dito start ang traffic dito. Ngayon medyo maluwang pa to.
kunwari padiretso ka tapos kotse dala mo, huwag ka po pwesto rito sa inner right o sa outmost right, kasi papupuntahin ka sa kanan dun, hindi ka pwedeng huminto dyan eh, gokos ka ng traffic. Kahit na padiretso ka, sabihin mo sa enforcer diretso ka dito sa paka, mapupuntahin ka dito sa kanan yung ganawa. So bahala na naman niya, iikot ka na naman U-turn, eh traffic din doon. Kung motor okay lang kasi nakakasingit ang motor dito, pwede ka nung umano sa unahan. So ang daming advantages ng motor, no? Katulad yan, oh, nakakapunta doon. Katulad ko, hindi ka pwedeng tumambay sa harapan niya. Katulad yan, oh, yan dumiretso, kanan siya. Oh, ayun ang sinasabi ko. Kung hindi, titikilan sa dyan, oh, gagawin, parang sama pa ng loob eh, sama ng loob nyo, magmamaktol doon sa loob. Yan ang sinasabi ko. Pag padiretso ka, huwag kang kakanan dito. Pag inabot ka ng red light, yari. Motorcycle taxi dito sa atin. Kaya sa truck. Pero hindi ko pa nag-try mag-commute na nakamotor. Kasi ako takot din ako pag ako yung angkas dito. Iba pa rin yung ikaw yung nagdadrive. Kasi dito ikaw yung angkas. Parang nakakatakot sa parts ko. Kaya mas prefer ko na ako yung magdadrive pag motor. So approaching na tayo ng SM North EDSA. After dito hayakay ka na kasi EDSA na eh. Pinagandaan doon sa office, hindi mo kailangan magmadali kasi wala ka naman specific time na inaabo, wala ka pang time in time out. So mas pumasok ka, anong oras ka dumating, makabuo ka ng 8 oras, okay na yun. Hindi mo kailangan magmadali. Importante safe ka makarating. Medyo mabagal lang ako ngayon kasi iniingatan ko yung gulong ko. Once na malubak yung gulong ko, lalo na yung sa likod, wala, madali na mag flat kasi hindi ko pa napapalitan. 4 years na rin tong Michelin na gulong ko. Binili ko to 2019. So 4 years na rin. Nakailang butas na to. Pinapatapan-tapalan ko lang kasi medyo wala pa tayong budget ngayon. Medyo tipid-tipid. Kaya konting malubak lang ako sa matindi butas to. Kaya medyo nagdadaan-daan lang ako ng takbo pag ganyan may mga rough roads. Kasi kaka-vulcanize lang nito nung nakaraang linggo. So
hopefully bago matapos yung taon na makaano tayo, makapalit tayo ng gulong. So kakanan tayo, mag-u-turn tayo rito. Kailangan natin mag right turn doon, so kailangan natin pumasok dito sa kanan. So dito lang tayo dumataan lagi sa Veterans Village na tayo, Barangay Veterans Village. Discover pala kainan ng goto rito sa likod ng building namin. Masarap siya, mura, hindi siya yung puro sabaw lang, malagkit talaga. Kaya yun, pag medyo nagugutom tayo na medyo tipid-tipid, bababa lang ako, may gotohan na ang plain lugaw ata, plain lugaw 20. So pwede na, tip, tamang food trip ka lang, almusal 20, busog ka na. Kasi yung mga rice dito saka yung ulam medyo pricey. Isang ulam na kapiranggot tapos isang kanin 90 pesos na kagad. So kung araw-araw ganun yung gastos mo, 90 pesos, medyo magastos siya. Nandiyan oh, diyan sila kumakain yung mga kasama ko. Marami namang kainan dito kasi yung building namin yung block. Ayan o, sa taas. So yan, dami namang kainan tabi-tabi. So mamimili ka lang kung ano yung malinis at masarap at syempre yung mura. So doon, sa may tapat ng tricycle station na yan, merong gotohan dyan. So dyan ako. Yan eh, yan doon ako bumibili ng snacks. Kaya may gotohan. Kita ka, kapagal mo. Palag sa building namin na may makasama kami mga call center doon. Halos call center ata doon. Kaya yun, dami dyan. May daming tao. So yun, babalik lang ulit ako ng EDSA. Tapos dito na ako sa harap dadaan. Ito na. Kasi yung kabilang U-turn doon, ang layo pa, lagpas pa ng Muñoz. So mapapalayo ako. Labasan ng night shift niya, no? Call center. Corolla Cross, okay din to ah.
Bihis muna tayo saglit. Time check muna. 7:25. 7:20. Bihis muna. So, double check lang natin kung nakalock. At baka maiwan ko na naman na bukas. Kasi nung nasa Ortigas ako, Pasig, bagong bago pa tong motor sa yung helmet ko, naiwan kong hindi pala naka-clip ko. Nakalock siya dito pero hindi naka-clip. So yun, yung pagbalik ko, ninakaw na yung bagong helmet, tapos yung jacket ko. Matindi pa nun, hindi ako nakauwi, naiwan ko yung motor doon sa garahe. Kasi hindi ako makabiyahe from Pasig to Marikina dahil wala akong helmet. Pinatikitan lang ako. So overnight, iniwan ko doon. Nagbayad pa ako ng overnight fee. Nawalan na ako ng motor, ibayad pa ako ng overnight fee. Kasi kinabukasan Sabado, walang pasok dapat. Bumalik pa ako doon para kunin yung motor. Ayan, solo natin dito from 3rd floor to 2nd floor. Ito na lobat, bilis. So 1080 pa lang yung resolution ko niyan. Eh paano pa kung 4K? So baka hindi umabot yung battery natin dito sa office. So mas okay na rin siguro pag gano'n, 1080 lang yung resolution ko. Medyo umabot pa rin eh. Okay. Ayan, set up muna tayo ng PC natin. Ang laptop pala. Ba't charge muna natin yung GoPro. Tapos magkakape muna kami ni Ma'am Tina.